Okay. Good evening. Yes, good evening. Okay, so this interview is intended for my subject EDS 111, which is Principles of Teaching. So I'll be asking some questions sa iyo, Terry. Okay. And glad na nakausap kita ulit ngayon after so long time. Kasi 'di ba you're my classmate in college, 'di ba? So that was like 25 or 30 years ago. Tama ba? So Parang I'm 30 not so years na. parang 30 years. Okay. So sige, tell me about yourself na saan ka na ngayon, tapos ano ngayon yung ginagawa mo? Okay. So, so, pakilala ko muna yung buong pangalan ko kasi iba na yung apelido ko ngayon. So, my name is Maria Naks Teresa no. Zerudo Carpio. Yan, Carpio na ako. Ay wow, So, okay. yan. Um, I've been to teaching since graduation na since 1998 tama yung the year we graduated from college. Okay. So from 1998 napasok na ako sa academe. So my first school was um, AMA Computer Learning Center. Then after AMA Computer Learning Center, nagkaroon na ako ng iba pang mga schools, colleges and universities yan. So kung susumahin, I've been sa teaching for almost 20 years na. 20 20 years na plus years, din. oo, mahigit. Pero may mga from 1998 to present year, may mga 6 years yata na nag-stop ako sa Mga stop, teaching. oo. Oo. So hindi siya tuloy-tuloy na Oo, 20, no? So may mga nag-stop. stop. So currently, Mm. yung yung last 2017 nag-try ako sa public school, sa DepEd, senior high school. Senior That was high the school. yeah, nagturo sa senior high school from 2017 to 2021. Then bumalik uli ako sa college. So currently I am connected with Baliwag Polytechnic College. Um, pero ang Okay. bago niyang pangalan ngayon ay Dalubasaang Politekniko ng Luzon, Baliwag. So nagsuswitch ka between college and high school, no? Yeah. Oo. Nag Okay. Nag-teach ako ng high school from 2017 to last year, 2025 hanggang Okay. March. 2017 June to March 2025. Nasa 2017 to 21, senior high school teacher ako under ng public school. Then from 2021 to March 2025, senior high school ako ng Maliwag Polytechnic College. Then last year na-promote ako as school Wow. officer under ng Office of the Student Development and Services, yung student affairs sa ibang school. So I am currently the prefect of activities. Pero kasi talagang naano na ako sa teaching kaya hindi ko siya Oo. iniwan. Mm. Ngayon part-time ako sa teaching after work, after office hours. Punta ako sa teaching career ko. I'm a part-time BSIT teacher. So, tinuturuan ko ngayon ay BS Information Technology students, first year and second year. Yun. First year and second year. Pero Yes. nung nandun ka sa senior high school, anong subject yung tinuturo mo? More on ABM strand. Kasi Business management, ganyan. yeah, oo. Kaya naman ako napunta sa accountancy, business, and management strand. I took NC3 in bookkeeping. Isa Bookkeeping. Tesla, yeah, oo. Mm. Bookkeeping NC3 holder ako. Tapos nung naipasa ko yon, doon ako napunta sa ATM instead na sa ICT. So yun yung Okay. yun. Sige. So ibang field naman siya, no. Pero nung kapag ngayon, college, 'di ba? Or sa college usually computer subjects ang Oo. tinuturo Oo, mo. yes. Sa BSIT, Okay. sa IT department BSIT, ako. IT department. Okay, and yung isa sabi mo you are parang prefect. So para siyang advisor ba yan ng student organization? Ganyan. Officer ako ng student affairs. Oo. Ang tawag sa akin ay prefect of activities.
Bali, Oo. ang focus ko ay Yes, anong ginagawa doon sa room? yung, oo. Kasi di ba meron tayong tinatawag na prefect of discipline, prefect of activities. So yung prefect of activities focuses more on student organization, student activities, yung sa local campus activities, tsaka sa mga off-campus activities. So doon ako nakafocus. Okay. Yun. Ano yun? So, can you describe your typical day na parang kunyari, ngayon, etong nakaraang Okay. linggo, Monday, ano yung ginagawa mo? Tapos Okay. Tuesday, so can you walk me through yung day to day and yung what your work week look like? Ano, actually Monday to Thursday, meron kaming uh, on-site work, then Friday, work from home kami. Kasi, Friday work from home, okay? oo, yes, nag-ano kasi kami, sumabay kami dun sa Yung sa ibinaba government. ng, oo, ibinaba ng aming local government unit. Kasi sa local government unit namin sa City Hall, Monday to Thursday lang din talaga yung trabaho. Tapos Friday, walang physical work. Kasi yun nga yung sa pagtaas ng gasolina, yung mga, di ba yung Mm-mm. naging issues before. So Okay. from Monday to Thursday, 8 a.m. start ng work sa office hanggang 5 p.m. So during the 8 to 5 work, focus ako sa mga student proposal activities. Yan, marami akong mga student leaders na palaging kausap, proposing Mm-mm. their school activities. So, ginaguide ko sila sa pag-create ng kanilang budget proposal. Mm-mm. Then, ini-verify ko if the activities they are proposing ay valid or Okay. dapat ba silang payagan kasi 'di ba there are so many issues about student activities lalo na sa mga off-campus activities. Oo. So 'yon, ginaguide ko sila doon and then sinisigurado ko na they follow our rules. Uh, ang rule kasi namin talagang ang pinaka-biblia ko ngayon diyan yung mga CHED memorandums regarding Mm-mm. handling school activities. Kaya very strict ako sa mga requirements. Halimbawa yung mga lalo na pag off-campus, talagang Oo. talagang hindi ko sila pinapayagang mag-conduct ng activities off-campus kung hindi kompleto yung mga requirements nila. Halimbawa yung mga Oo. parental consent nila, yung mga Yung insurances, waiver, ganyan, yeah, yung insurance. mga ganun. Mm. So, yun. So, after And 5, wait lang, yes. ano yung mga example of mga activities na like punta ba sila sa bundok? And May ano mga yung activities na, mostly kasi yung mga school organizations namin, na i-invite ng ibang eskwelahan. Kasi, okay. meron din kasi kami mga JPIA. So, di ba may mga mother chapter yung mga yan. Oo. So, yung lalo sa mga management namin. So, Oo. nai-invite sila, minsan nai-invite sila sa De La Salle, sa Ateneo, sa ibang Mm-mm. school sa Manila. Na-invite din sila sa mga seminar, symposium na ginaganap sa, halimbawa sa Tagaytay, sa Baguio, mga Okay. ganun. Mga school field trips also, yung mga educational field trip yan. Yan yung mga off-campus activities. So, pag And mga yung budget nun, saan nanggagaling? may mga may budget came from student development fund namin. So ayun. May Yun, kasi kasama sa enrollment yun or actually 'di ba pag pag under ka ng LGU, meron oo. kaming CHED May funds. okay. O yung subsidy sa CHED na Alright. tinatawag. So isa And for yun that purpose, yun isa yung isa yun sa nababahagian ng CHED fund, yung student development fund namin. Okay. Pero most of the time, ang nagagamit pag student organization, yung student organization fund nila. Yun. Okay. Yun, mga ganun. Sige. Tapos after Okay. 5, pwede na akong magturo. So most of the time, ang schedule ng turo ko ay from 5 p.m. to 8 p.m. Yun. Okay, Sa isang 5 to araw, 3 hours o kaya 2 hours, yan, 5 to 8 o kaya 6 to 8 p.m. Ganun So lang. ang ano ba nun? Like, is that on top of yung regular na na task? So, ibig Yes. sabihin, parang overtime mo Additional siya, siya. dagdag na Oo. bayad. Ganun. Yes. Pero, Okay. hindi kami pwedeng kumuha ng maraming loan.
Oo. Actually, ang ano lang Kasi namin 5 to ay 8 na yung susunod mo. oo, Ano ba, hanggang 10 ba ang klase? Anong hanggang 8, oras? O, hanggang di 8. ba? Di Pero hanggang 8 kahit lang talaga yung oo. allowed sa'yo. Tsaka pag may office hours ka, pag full-time ka sa Oo. office, ang allowed lang na number of units ay 6 units lang. So most of the time, yung 6 units na yan, equivalent yan sa 6 Mm-mm. hours. Kapag katulad ko naman na sa mga Mm-mm. IT subjects, equivalent yung 6 units sa 10 hours. So hanggang dun lang. Oh, Hindi siya okay. pwedeng lumagpas. Yun. Nice. So yun yung Okay. typical kong So, trabaho 5 from Monday to every ano. Monday to Friday. Actually, Although, Monday, yung office hours ko, Monday to Friday. oo, Yung teaching hours ko, meron ako ng Saturday. hanggang Saturday. Oo. Oo. Pero hindi ka pwedeng kumuha sa umaga kasi yung schedule mo talagang Sa 5 to Monday to 8. Friday. Oo. Sa Monday, Pero pero sa pag Saturday Saturday, pwede. oo, pwede. Pero kapag na-reach ko na yung 10 hours a week, hindi na pwede. Hindi na pwede kasi nga mapapagod. So Oo. meron din palang ganun dati, as many as you can, di ba? Oo. So ngayon, na-regulate na pala nila yan. Before na experience ko, 48 hours a week ako eh. 48 hours a week was like, if you divide it by 5, 9 Ano hours in a siya? day? 8 hours a day from Okay. Monday to Mondays to Saturday. Saturday. Oo. So, nakakapagod yun. Minsan Kasi, nagto-12 hours pa nga ako sa isang araw. Ay, umabot pala ako ng 60. Ano ko ba na tourism? Basta parang ganon, 12 hours ako isang araw. sige. Okay. Dati yun. Ngayon hindi na Dati pwede. yun, hindi na daw Oo. pwede. So, at least, Oo, di ba? sino nag-regulate nun? Yung CHED o yung Alam school ko nila? alam ko rin may chat memo regarding that eh. Kasi Okay. parang ngayon yata, kapag nakakuha ka ng 18 units, matik yon, you are considered full-time. Full-time na pag 18. Oo, pag 18. Sa ibang universities, Wait alam ko lang, ganun. 18 units was 18 like units. 18 hours sa May 1 times week, na, no? oo, may times na 18 hours yon. Yung iba naman nasa 20 plus. Pero dito sa department ko, ang ano namin, hanggang 24 hours ka full-time. Tapos, pag nag-30 hours ka, yung sa full-time teacher to 24 hours, yun yung max na. Pero pag binigyan ka ng 30 hours, parang overload mo yung 6 hours na yun. Okay. Yun yung tinatawag nilang overload. Hindi ko lang din alam kung paano sila binabayaran sa pero yun yung term nila ngayon sa full-time teachers. Pero yung alimbawa, you are teaching 3 hours. Inuubos mo yung 3 hours? Hindi. Or, dahil... Pwedeng ubusin. Depende kasi sa topic. Oo. Depende sa topic. May times na nauubos ko talaga siya sa discussion yung 3 hours. Kasi maraming tanong, ganyan. Oo. May times naman na nako-consume ko lang 1.5 to 2 hours. Then the remaining hours for activities. Mm-mm. Hindi na ba uso yung yung papasulat mo sa blackboard, tapos sa hindi. whiteboard, para at Hindi least, di ba, meron kang 30 minutes na nakapahinga. So, hindi na ba uso yun? Sa high school. Pero sa school, college, uso pa yun. Sa college, o sa college, alam ko hindi na siya ginagawa eh. Okay. Ako kasi, we use, di ba? We use presentations. Presentations na. Hindi na uso yung chart. Oo, hindi na uso yung magsusulat ka lang sa board kapag may computations. Pero usually, we use presentations na. Yan, may mga TV na kasi sa mga rooms. May TV na. So, pwede mong i-load yung presentation mo doon, yes, right? May TV. Kung wala kang TV, pwedeng yung projector, manghiram ng projector. Or pwede naman, kung nasa computer laboratories ka, yung... May internet? May internet. Tapos mo na lang sa mga computer nila. Yung naka-network na lang doon sa computer mo. Ganon. Kaya, wala na yung typical na yung gano'n, yung sulat-sulat sa board, sa copy. Wala na siya. Sige. Okay, next question tayo. What has been the most rewarding part of your work so far? Ano yung tingin mo pinaka-rewarding? Okay, consider ko kasi kung teacher ka, talagang most rewarding part ng work mo is yung nakikita mo na natututo. Naiintindihan ng students yung mga concepts mo na tinuturo. Tapos nai-apply nila sa mga, lalo sa real world situations, mga ganun. Pag nakikita ko talagang
Paano mo naintindihan nakikita yon? Paano mo masasabi naintindihan nila? I mean, sa mga they're applying it in kasi 'di ba real kasi work. 'di ba tayo BSIT tayo sa computer tayo sa technology tayo. Right. So through mga laboratory activities yung pag-create lang Oo. ng simple program or kaya Pag naman yung gumagana, no? Pag nagra-run oo, o siya. kaya kasi makikita mong naintindihan nila pag yung pag-a-analyze nila sa problem is talaga nandun yung critical thinking, yung analyzation Oo. part, yung simpleng program na tama yung input nila tas tama yung output nila yun. Nakikita ko na naintindihan nila. And masaya tayo doon, no? Pag nakikita Oo, natin na gano'n siya. talaga. Very fulfilling siya kapag nakita mo Oo. na, nakagawa. Naintindihan nila nakagawa ng program Oo, yun. and they themselves are happy, tama ba? Napagana nila. Oo. Okay, ito naman. So, kung yun ang rewarding, ano yung challenges? Do you open face sa profession? Ang challenging part. Kasi ang mga yung ano bang tamang term, yung level of understanding ng estudyante. Hindi talaga sila pare-pareho eh. Iba-iba, no? Oo, may na-encounter akong estudyante. Isang discussion ko lang, gets na niya. Oo. May estudyante naman ako na talagang uulit-ulitin mo siya. Pero maintindihan. So, hanggang sa maintindihan niya. Yun yung mga times na talagang yung pasensya mo susukatin din. Kasi siyempre, hindi ka naman pwedeng mag-stay sa topic ng napakatagal. Diba? Kasi meron tayong yung lesson, timeline. Oo. So, yun yung pasensya ko na talagang kailangan mong bigyan ng oras yung mga bata na maintindihan. Mas may mga estudyante rin na, kasi nga because of technology, most of the students na nakikita ko, nakarely na lang din sa technology, lalo na sa AI. Ako, bilang teacher, hindi ko sila dinidiscourage to use the AI. Kasi sabi ko nga sa kanila, kapag IT students kayo at hindi nyo alam yung AI, may mali, di ba? Right. Dapat, pag IT student ka, hindi ka na left behind ng technology kasi ang technology, continuous yung evolution niya. Right. Kailangan sumabay sila, yes, diba? sabi ko, gamitin nyo talaga. Subukan yung gamitin nyo. Pero, nasa inyo kung paano nyo siya gagamitin. So, may mga students na nagigets yung sinasabi ko. They use the AI para sa assignment and programs. But, they see to it na kahit balik-balik ta rin mo yung questions about their work na i-explain nila, talagang makikita mong gets nila. Pero there are some students na copy and paste na lang talaga ginagawa. So, kung nung mga panahon natin, ito yung mga nangopya sa kaklase. Yun pero sinasabi ng teachers natin. Pero tayo, ang natatandaan at nakakopya tayo, iniintindi naman natin. Mga exactly. So, I mean, di ba, it's the same as AI. So, when you copy something, di ba, you must understand what you copied, di ba? So, that's similar to 20 years ago, di ba? Parang, when we're doing our assignments, sa kinopya ko lang kay ganito, ganyan. Yes, pero dapat inintindi ko siya, di ba? May na-encounter pa nga ako, pati yung pangalan na kopya hindi na nagawang the usual, the usual. And di ba sa mga programming natin noon, yung variables, kopya. Oo, actually ako doon, hindi ko siya talaga maintindihan kasi wala sa akin yung pag-aaral. Pero, after all, di ba, ang ano doon, ano yung natutunan mo? Kasi hindi naman grades ang mahalaga di ba? Parang, yes, ayan pa. Yan pa yung isang challenging ngayon sa mga teachers. Bakit? Yung pagbibigay ng grades. Kasi most of the students ngayon, hindi sila tumatanggap ng mababang grades. Kahit na alam mo na deserve nila yung mababa. Ano yung mababa sa kanila? Grabe nga, bigyan mo nga ng 90. Magre-reklamo pa 90 is 1.5 na, di ba? Di ba magre-reklamo pa I don't know, 1.75 na ba? Samantalang tayo noon, maka 275. Mga tres lang, okay na. Yan, isa pa yan. Ako sa math. May mga students talaga. Ito yung sa tingin ko. So sinasabi nila na, ma'am, ang baba po ng 90. Hindi sila masaya sa 90. Magrereklamo pa sila, ma'am, bakit po ako 90 lang? Ganon yung mga term nila. Kaya ako, ready talaga ako. Ready Hindi, do you need to explain yourself?
Actually, yourself ba? hindi ko na-explain. Pinapakita ko lang kung ano yung record Oo, 'di ko. ba? Parang bawal na yata ngayon 'yun, eh, na parang questioning, 'di ba? Kunyari ang assignment mo project, yung project is binigyan mo sila ng 80, they can complain about because that's your ano, eh, autonomy Hindi. there, eh. So Mag, ngayon ba hindi sila magko-complain sila? magko-complain pa rin sila. Kaya dapat So do you need may, to adjust it, gano'n ba o ay hindi hindi. dapat? Oo, 'di ba? Hindi ako basta-basta nag-a-adjust. Oo. Unang-una, nire-ready ko yung rubrics ko. I make sure na may Oh, rubrics so may ako for, rubrics ka oo, din. para maintindihan nila kung bakit ganito yung grade nila. Pangalawa, pag nagbibigay kasi ako ng final grades, may adjustment na yon, may incentives, may additional point. So pag Oo. nireklamo nila yon, ipapakita ko yung original grade nila. Tapos papipiliin ko sila, yung original o O yung computed, yung okey. computed ko na may incentive. Siyempre, yung kukunin nila, yung may Yung incentive. Kasi oo. nakita nila kung gaano. Pero isa yun sa mga, mga estudyante ngayon. Yung masyado silang grade conscious. Talaga Na, ba? Na parang oo, 90, they're not happy about oo, 90? So walang parang hiya. may kasalanan. Tayo Pag, no'n 77, yung Diyos tumatalon ko, tayo sa math, 'di yung, ba? yung math ko nga noon, nagdadasal ako doon sa chapter namin. Calculus natin, 'di ba? Interest lang ako noon. Eh, Ako ang calculus, saya-saya ko, 275. So ko yung so calculus. students now are different, right? So isa yun sa Oo, challenge. How about yes. yung mga ano na parang you can give them so hard assignments, yung mga gano'n, may mga na-experience ka ba na gano'n na nagrereklamo Sa because ang ibang hirap-hirap, meron silang mental health and all? actually sa ibang teachers naririnig ko 'yon. Yung too much work to do, Oo, tapos yung sobrang dami ng items sa exam or sa oo, quizzes. Ako kasi hindi ko siya ginagawa. Unang-una, oo. pag sobrang dami kong load na ibibigay sa mga estudyante ko, ako rin nahihirapan for checking, eh. Kasi, Mag-check, oo, yes, checkan ko yun isa-isa, one by one. Eh, sa isang klase, meron akong 50, meron akong 55, sometimes oo. pinakamababa, 45. So, yung burden nung checking lang nun, di ba? Ako rin magsasuffer. So, I make sure na lang na what I give Mm, them, yung talagang sapat to okey. to measure their Oo, to assess enough them. siya, oo. So yung assessment Oo. principle meron ka naman 'di ba like, ito lang yung kailangan niyang makita 'di ba to say na napasa niya 'to or ano. Oo, basta yung questions ko sa exam, yung number of questions, yung mga workload nila, I'll make sure talaga na na-assess ko sila, Oo, yun. okey, that's Pero sa good. ibang teachers, yun narinig ko nga, may teacher daw na nagbibigay ng 200 200 items. items? Kaya sabi ko Ilang nga ba, oras yun? kasi sometimes Baka madali lang. yung isang buong meeting, yun yung kino-consume for the exam. Halimbawa, 3 hours kayo ngayon. So, 3 hours yung Grabe exam. naman 3 hours yung exam? Oo, kasi nga 200 questions, 200 200 items. O 200 kaya, items. oh, Sa yun. English yan 'no, Filipino, yung mga gano'ng So, subject. siguro, yun. Kasi Ako sa naman, computer paano mo ano, oo. eh, Ako, it's tsaka, either right or wrong us- lang naman dun. oo, at tsaka ako, usually, kapag exam, mas Mm. ko sa alam mo yung ginagawa dati, alam ko na pa-exam sa atin to, yung may code, tapos you're Oo, going debug. to debug the code. Determine what's Hahanapin mo wrong, alin doon oo. yung, yun. Parang ganun yung ginagawa ko most Ayun of the maganda time. yun, oo. Pagdating na ng pre-finals and finals, pag Mm. prelim midterm, more on theoretical base ako. Okey. Theories, concepts. Mm. Pero pag pre-finals, finals, usually, Mga yun na yung logic coding. na. Logic, tapos coding. Finals ko, programming talaga. I gave, Mm. instructions on how to solve the problem using simple programs. Yun. Okey. Sige. So ngayon, sige yung turo ka 'no. So how do you personally define effective teaching? Paano mo I think na nasabi mo na yung kanina. Paano Oo. mo sabi naging effective yung pagtuturo Yun mo? nga, if the students really understand the concept, if they can apply it in personal, in a real life situation, or if nandun yung engagement ng students, usually Oo. Ano sa yung engagement? What do you sa mean? How do you ano, measure it? Oo. sa discussion, Ah, actively participation of the students, oo. sa Nagtatanong, oo, ganyan. sa hands-on naman or sa mga performance tasks, nandun yung pag
pag-follow sa instructions, tapos pagkuha ng tamang output nung nung Hindi ka problem yun. nagkagalit kapag Ay, nagagalit ako. I mean, kapag tinatanong ka tapos hindi mo alam yung sagot, kasi naalala ko yung teacher Ay, natin nun, di ba? natuto na ako. Nagalit Actually, sa atin. Oo. may kwento ko sa'yo. Nung nagtuturo ako sa ama, umiyak ako. may Dahil, kasi first ano ko yun, di ba? First job yung ama. Tapos, okay. siguro nasa first month ko pa lang yun. May nagtanong na estudyante. Tapos, hindi ko alam yung sagot. Umiyak Diba? ako. Diba? Umiyak ako, tapos nag-walk out ako. Oo. No, tapos, So, paano mo na-overcome? O anong ganun ka ba lagi? Or ay, hindi na. Ano bago? lang yun. First and last yun. Oo. First and last yun. Tapos, after nung nag-walk out ako, tapos umiyak ako, kinausap ako ng mga seniors ko sa ama. Oo. Alam mo ba, nakakatawa pa nga eh. Nalaman ko, yung estudyante palang nagtanong sa akin, hindi ko estudyante. Nakisitin lang sa akin, walang yan eh. Oo. Tapos yun, after that, yun nga, in-advise ako ng mga seniors ko na hindi dapat gano'n. So may mga times na nangyari, lalo na sa programming, di ba? Siyempre. May times na nakalimutan mo or may hindi talaga gumagana, di ba? May mga statement na ako na that will be our topic for next week, right? Yes. Di ba? So I'm going to assign it to you. You need to you need to search for the answer for that question, mga ganun. So tulungan kayo. So hindi lang sa'yo. Pero hindi ko sinasabing hindi ko alam. Talaga ba? Bawal ba yun? Bawal yun. Okay. Diba? Mawawala yung dahil yung conception ng sa tingin mo conception ng mga tao ay ng mga bata. Siyempre pag nalaman ng mga students mo na ay hindi alam ni ma'am ko, mawawalan sila ng confidence. Yes, yung tiwala sa'yo na baka yung tinuturo mo hindi mo alam, ganyan. At saka nung pag-programming ang hawak ko, I see to it na before ko siyang i-run sa klase. Gumagana muna sa'yo. Yes, na-i-run ko na. Tapos lahat ng possible questions na pag-aralan ko na. Tapos lahat ng possible so may errors. preparation ka talaga. Hindi siya basta, magtuturo ako ngayon, anong lesson na? Kasi naalala ko yung mga teachers natin, papasok sa room. Ano na ba tayo? Ano na yung lesson natin last time? So ngayon, you really have to prepare. Oo, kasi may mga students talaga na magagaling. Okay. So, kapag yung program, hindi ko na-i-run, hindi ko na-paran, hindi ko siya ituturo. Tama naman. Hindi ko siya kasi maano ko dun eh. Di ba? Kaya yun yung mga tactics na ginagawa ko. Tsaka, kapag may question siya na sa tingin ko sasablay ako, I usually ask the students to answer first the question nung kapwa nila students. Baka may alam na, diba? diba? Habang nag-iisip ako, habang inaano ko kung ano yung sagot ko. Ganon, yun. So, what do you think helps student learn best in your context? So, paano sila, nakakatulong sa kanila para matutunan ng mga bagay-bagay? Pag marami silang activities to perform. Activities. So, kasi yung mga performance task. Oo, kasi yung kapag puro ka lang discussions, di ba, syempre theories, concepts. Yung theoretical. Oo, tas wala kang application, tatama rin yung estudyante. Kasi hindi niya nakikita kung ano ba talaga yung kung ano yung output, no? Oo, so dapat may application talaga. Oo. So ngayon, ang ginagawa ko ngayon, kasi 5 hours a week kami. Yung 3 hours, commonly. Grabe 5 hours a week. So that is 3 units. 10 hours a week ako. 5 hours per subject. Ba't ganun haba? Ano yung 5 hours? Kasi yung subject, dahil nasa IT ako, di ba? Oo. 3 hours. Laboratory. Hindi. Laboratories, then 2 hours. 2 hours in lecture. Oo. Magkaibang araw sila. Okay. So, ang ginagawa ko, discussion ngayon, the next meeting, may task silang gagawin. Oo. Para hindi sila maboring. Kasi pag puro ka, tsaka di ba? Hindi nila nakikita. Iniiwasan ko yung reporting. Hindi ako nagpapa-report. Kasi at the end of the day, pero pwede pa rin na mag-report. Pwede kang magpa-report. Kaso, at the end of the day, nararamdaman ko, ako pa rin yung nag-explain. Kasi syempre yung explanation ng students, kung ano lang yung mababaw, no? Oo. So ikaw pa rin mag-explain. Kaya di na ako nagpapa-report.
Ganun yung Okay. ginagawa ko. Yun. Sige. So, I think nasagot na to kanina. What specific knowledge and skills are essential for you to succeed in your work? If Sapat ba yung sa akin, knowledge mo sa computing or may iba ka pang ay skills hindi, na dapat? continuous ang pag-aaral ko. Kasi, Mm-mm. 'di ba, I am teaching IT Mm-mm. subjects. So, dapat continuous din yung pag-aaral ko, especially if taon-taon nag-iiba yung concept and theories and 'di ba Oo. yung ng IT. Kaya continuous din ang ano, kaya hindi lang basta alam mo ngayon to tapos mag-stop ka na. So dito talaga yung solid understanding of information technology kailangan. At the same time, yung adaptability mo bilang teacher, yung Mm-mm. 'di ba kaya na-adapt mo yung innovation sa technology kasi hindi ka pwedeng Mm-mm. mag-stay lang na eto lang yung alam mo eh. Mm-mm. Ma-left behind ako sa estudyante. May estudyante kayang Nag-aaral. Tsaka oo, open ang masipag. Google ngayon, open ang Yes, AI. ang So bilis sometimes baka ngayon. mamaya nga nag-Google sila habang tinatanong ka, 'di ba? Or Pwede something. So yun. titingnan Oo. nila kung alam mo talaga. Actually, dumating sa point na nagtuturo ako na pinalabas ko lahat ng cellphones and gadgets nila. Kasi wala akong makausap nung time na Pinalabas. yun. What do you mean pinalabas? Tinago. Pinalabas ko and then I asked them to use their gadgets, their devices to answer Use my gadget. question. Okay. Oo. Dahil walang Wala sumasagot or sumasagot eh. So sige ka ako, get your gadgets, get your cellphones, then open the Google, o open nyo yung mga At ganitong, least 'di ba, medyo ano ka sa yun. pagtuturo, open siya. Kasi Unlike nga, sa iba na don't use it and ganyan ganyan. May oh mga ganun yes, eh, 'di ang ba? palagi kong sinasabi sa kanila, huwag silang mag-rely sa four corners of the Of the classroom. classroom. Okay. Oo. Huwag silang mag-rely sa four corners lang. Dapat mag-ano sila, di ba? Lumabas sila kasi mas marami silang makukuwang info and knowledge. Oo, nasa labas ng eskwelahan which is nasa internet, 'di ba? Oo, yun. So, yun ba yun na parang how do you keep yourself updated, 'di ba, with the new teaching methods or Yun. tools? So, yun siya, no? Actually, So, nagre-research ka. research, continuous yung research mo, continuous yung aral mo. Mm-mm. Siyempre yung pag-attend mo ng mga development kineme, mga workshops, Right. mga seminars, symposiums. Minsan, pag may mga online webinar, ginagrab ko basta libre. Basta libre Pero Oo. pag So, hindi ko kung ano yung yun. makakadagdag, 'di ba, sa teaching mo. Kasi maraming online webinars ngayon na libre. Actually, maraming online courses na ngayon na libre. Hindi ko lang siya nabibigyan ng pansin. Pero alam ko si Google offers many online courses na Meron libre. sila, oo, may Yun. ganyan eh. Kaya sabi ko nga, pag nagkaroon ako ng oras, magtitingin ako para maka-attend ako ng mga online courses. Tsaka yung mga tools ngayon, mga educational tools, mga educational technologies na pwedeng gamitin, yun. Di ba tulad ng halimbawa sa presentation, di ba dati PowerPoint lang tayo, dati nga Manila paper lang tayo eh. Di ba Oo. ngayon marami na, may AI na nag-create ng Meron na presentation, may ng Canva, Canva. AI, Yun. mas maganda na yung presentations. Yun, kaya pag yung bata, pinag-present ko, tas ang ganda ng presentation niya, gamit niya yung bagong technology ng presentation. The next meeting na ako naman ang magpe-present, hindi na So, ako dapat basta. mas maganda. Oo, Baka hindi ko. naman. Sabi teka, si Ma'am Eka na baka, Oo. kaya yun, naghahanap din Mamaya yung talaga. PowerPoint mo, boxes lang nakalagay, di ba? Sa kanila may umiikot-ikot Oo, na. talaga, inaaral ko talaga. Kaya sabi ko nga, hindi pwede ka akong magpatalo at nakakahiya. Yun. Yun yung inaano ko. Sige, what teaching strategies or approaches do you usually employ? Ako yung, based on my experience, yung collaborative learning or collaborative strategies. So parang grouping, ganyan. Yes, may yung grouping. Bakit? groupings. Kasi mas maraming ideas na magkakama. So nagpo-flow, no, yung ideas. Oo, Pero usually, di ba, ang mahirap sa grouping, magugrupo yung matatalino, magugrupo yung hindi masyado. So, yun yung problem minsan. Ang ginagawa ko minsan, yung dati nagro-roleta ako. Okay. Pero ang disadvantage kasi nun, pag may kaaway. Yung ano sila, yung kampante,
ano bang tawag doon? Yung parang pagiging kampante sa kagrupo. Oo. Yun. So, kaya, the next, Mas maganda yung pinag-group ko sila. kanya-kanyang pili. Oo, yun. Yun yung, tapos, aside from collaborative, yung mga group projects, yung mga problems na, yung mga tasks na binibigay ko, talagang problem-based siya. Yung kumbaga, real-world scenarios. Real-world scenarios. Oo, yun. Real-world scenarios. Halimbawa, pag gagawa ka ng program, o ano ba yung usually kailangan ng bata sa school na dapat may program, may system, ganyan. So, ko sila kung alin ba yung mga real-world scenarios na sa tingin nila, pwede nilang gawa ng program, gawa ng system, mga ganyan. Yun. Okay. Sige. So, yung mga case studies pa pala, yun. Anong case studies? Oo, case studies. So, paano mo kinukuha? Ikaw gumagawa nun o merong prescribe yung yung school? Ay, sa teacher na. Hindi na kanya-kanyang gawa yun. Kasi di ba sa AMA or sa STI, ganun may... Oo, kasi ang AMA tsaka may STI. set na may tagagawa sila ng Ay, dito kasi sa school namin, very kami sa academic freedom. Okay, sige. Yun. Hindi siya confined into what the school dictates, no? So, actually, guide lang talaga siya. ang ibibigay lang ng department, yung parang syllabus. Tapos, depende na sa iyo kung ano yung mga references mo as long as you follow the syllabus, you follow the timeline. Yun, oo. Tsaka yung learning competencies, di ba? Ma-achieve mo siya. Oo, yun. So, bahala ka na kung saan. Bahala ka paano mo siya i-execute. Paano mo siya i-execute tsaka yung mga references mo. Kasi parang kunyari, ang hirap. Like for example, math. Di ba? Parang ang hirap create ng problem na may saktong sagot. Or kahit yung computer, di ba? Pati programming. Kasi maraming programming languages na pwede mong gamitin. Depende na lang kung yung subject mo. Halimbawa, kung ang subject mo ay Java gagamitin nila. Pero kung ang subject mo ay concept-based siya na kahit anong programming language pwedeng gamitin. So may ganon. Merong kanya-kanyang actually, yung subject ko ngayon, ano ba yung subject? Applied Operating System ako ngayon eh. Applied Operating So, more on OS. So, ang pinabala kong maging final output nila, they are going to create a small program wherein makikita mo yung mga features ni OS. Magke-create sila ng sarili nilang user interface, mga ganun. Yun. Okay. So, bahala na sila kung anong programming language na gamitin nila. Ano lang naman, most of the time, hindi naman ganun kabigat yung... medyo mahirap siya kasi OS siya eh. Oo, yun. Okay, sige. In terms of professional development, kasi kanina nasabi mo na yun na nag-avail ka ng mga free seminars, free lectures. So, ano yung available sa'yo? Kumbaga, what are those available to you? May binibigay ba yung school? Most of the time, hindi ganun karami sa school eh. Pero nagbibigay ang school pag may pagkakataon, mga seminars and trainings. Last time, nagpunta kami sa Holy Angels University sa Pampanga. Pina-attend kami ng, parang seminar lang siya about AI technology and security. Yun. Pag may mga ganung pagkakataon, papadala ka naman ng school. Pero most of the time, nag-aano din ako sa mga online webinar na libre. Kasi sa school, mga once, twice lang. Mahirap din yung umaalis, no? Yung parang pupunta ka sa ibang location, tapos tapos uwi ka nakakapagod. So, anong mas preferred mo? Online learning or ano? Or yun, go places na? Dahil? Online. Kasi sa online ganun din naman pag nandun ka sa mismo... Parehas din. Hindi ka rin magtatanong. Hindi, magtatanong ka, pero ganun din. Nakaupo ka din. Magsasalita sila, makikinig ka. Pero walang pagkain kasi pag nasa online ka. Yun. Kasi hindi katulad nun. Tsaka may mga freebies. May freebies. May pamapamay pa yan. Meron. Tsaka may points. May points. Pag online, wala. Actually, meron din, pero mas mabigat ano yung points? Where do you use that for?
Yung sa ranking, kasi Sige, rank and file nira-rank din kami. kayo? Oo, rank and file Sige kami. nga, can you walk me through? Ano Pag yung mga rank, rank? Mm. irarank ka depende sa mga certificates na Na nakuha mo? nakuha mo, mga seminars, kung nag-speaker ka, kung naka-attend ka ng ganitong workshop. Meron din, marami siyang part ng rank. Pag Pero one tumaas of ang those, ranking mo, tataas ang sweldo, ganun ba? posible. Lalo na pag nagbaba Okay. na, okay lang, halimbawa, may increase Mga na rank yung ganito. taon. Oo. O, So, pag may kayo increase, una, yung mga matataas yung rank. Ano? hindi, lahat. Halimbawa, pag sinabing may increase ngayong taon na darating, o magpe-prepare kami ngayon ng mga documents namin, yung papasa namin sa HR. Tapos, i-compute nila yun. Oh. Ganun. Sige. Meron ka ba na-attenda, no, na training or workshop na nagpabago ng practice mo sa pagtuturo o nabago yung perspective mo na parang, ay, hindi Perspective, pala dapat ganito, dapat pala ganyan. So, may perspective, ganun ba? oo. Yung sa Like AI what? nga, yung Na, huli kong at napuntahan sa bakit? Holy Ed. Ano yung dati? Ano yung dating ano mo sa Kasi AI? 'di ba, before kasi parang okay lang tayo na mag-post ng mga pictures, ng mga Oo. lahat-lahat. Pero nung na-attenan ko 'yun, oo nga 'no, pag Anong, nag-post mm, ka kasi ng maraming pictures, may mga tao kasi na puwedeng i-grab yung picture mo, then through AI, maiba palitan niya nila, yung mukha. oo. Tsaka yung kumbaga, yun yung mukha pero iba yung senaryo Iba yung na, sinabi mo, oo. naglagay siya ng meme, Oo, iba yung, yun. Tapos nag-iba yung ginagawa mo, pwedeng yung ginagawa mo naging mahalay or naging masama, ng iba. Oo. nag-iba. So yun yung isa. Kaya naging very careful talaga ako sa pagpo-post ng mga ano. Mm. Yun, kasi Hindi, nga through, sa pagtuturo, I mean, that is malamang personal ano mo yun. Pero, sa in terms, pagtuturo. oo, sa pagtuturo, yung AI na parang, dati ba, ayaw mo silang paggamitin? Or, may Yes, ganun ka ba? Sa AI before, talagang sabi ko gamitin nila. Pero, Okay. syempre, parang inaano ko na abala na kayo, Oo. responsibility nyo naman yan. Pero nung naano ko yun, doon talagang I see to it na matatak sa isa ng mga estudyante ko na be Mm. responsible kasi ito yung mga possible na mangyari, ganyan, ganyan, ganyan. Talagang Okay. dinidiscuss ko yun usually sa first meeting namin, yun, di ba? Mm. Pag bago yun, talagang dinidiscuss ko yun. Tsaka yung Okay. security, lalo na Ano sa yung mga security? password. What Sa do you mga mean? passwords, Password. So, wag yun. papahiram yung password Oh, mo. yan. Palagi ko silang ine-educate about security ng mga information nila, data privacy, yan. Oo. Yan yung palagi ko inaano sa mga bata. Tsaka yung Mm. Kasi may mga ano nga, yung, scammers, di ba, na at saka parang, yung, since nasa programming kami na mm, field or nasa technology na field, ine-educate ko rin sila about yun sa plagiarism, right, yung bawal mga, mangopya, di oo, ba? kasi kako, akala nyo lang, hindi alam, pero may part dyan Oo. na makikita na hindi sa inyo. Nadidetect. Oo, Oo, na hindi sa inyo yung nadidetect. program, ganyan, yun. Okay. Sige, dun sa ano ninyo ngayon sa Baliwag University ba yan, do you have yung professional learning community? Na meron ba kayong parang, nga, JPIA or ano ba, paano ba yung Ano, learning communities yung niyo? yung mga colleagues mo sa workplace, yung Oo. siguro yung sharing of Meron best ganon. practices. Mm. Kasi sa department namin, Mm. actually bawat department palaging may monthly meeting. So Okay, yun, what's the monthly meeting about? kinukumusta ng mga deans namin, yung PDs namin, Mga kinukumusta ng issues. deans, kung may mga, actually may mga GC rin kami, kung may issue Mm. kami about the subject, about the Oo. students, about sa Pag may teaching. ganitong tanong na ngayon mo lang Oo. na-experience. So, pag ganon, tsaka may mga nag-share ng mga best practices nila sa teaching. Tsaka yung Right. mga resources, kung saan sila nakakakuha ng maraming resources, yun, ideas sa pagtuturo ng mga programming subjects. So yun yung siguro Oo. yung masasabi kong Pero ngayon, may mas senior pa sa'yo doon sa, doon Oo, sa school. may mga kasamaan ako na mga doktor na. Doctorate na. Mga Sige. doctorate. So, Most of my colleagues sa IT, graduate na ng masters, ng doctor, ganyan. mm anong kaibahan na parang when someone is a doctorate degree holder and a master's degree holder versus you? I mean, Um, 'di ba sa teaching? siguro yung academic
ano nila, academic qualifications. Oo, Kasi 'di ba, mm, oo. Pero hindi sa pag-aano may na-experience din kasi ko na mataas na yung academic qualifications niya pero pagdating sa teaching, 'di ba hindi okay, oo, hindi siya right? okay. Pero Agree. kasi 'di ba tayo kasi pag masters ka na, doctor ka na, iba na yung tingin natin sa kanila eh. Meaning to say, yung academic qualifications nila mataas na eh kasi Yeah, pero nagpakadalubhasa depende na kasi sila yan eh. sa skills mo eh. Like for example, kami sa office, even I have this master's degree, may mga tao mas magaling sa akin because nahasa talaga sila on certain skills. So, sa akin, hindi sukatan na sobrang taas ng pinag-aralan mo. Ang pinakaano diyan is ano Paano mo yung ituro sa, skill, oo, ano oo, yung skills mo, paano ano yung ano yung pedagogy, pedagogy. Oo. oo, yan Actually eh. ako Paano mo naman, siya i-execute, ako oo. naman ang naano ko naman din sa mga colleagues ko, nagtatanong talaga ako. Pag Oo. may Pag part di na, mo alam, oo, oo. talagang ako yung mapagtanong talaga. Hindi ako Oo, nagpe-pretend na kilala alam kita, ko. kilala Oo, nagtatanong ganyan talaga ka ako. noon, ganyan tayo Tapos noon. ano, Bawal magpanggap, 'di ba, na oo, parang kasi nakakatakot magpanggap. oo, Tapos yun, or pag galing-galingan ka tapos oo, di tapos naman pag pala. may sinabi sila na feedback tungkol sa teaching Oo, ko or sa ano, inaano ko siya as, nag-improve ka. oo, para ma-improve Okay. ko yung teaching Kasi strategies ko. nagagalit, eh, na parang 'pag pinuna mo, "Uy, hindi Ha? dapat ganyan." Yung iba nagagalit. Hindi na. Sa mga colleagues ko naman wala namang gano'n. Walang gano'n. So, Wala. open sila, 'no? Oo. Open Minsan sila. nga yung module nila papahiram sa akin. Pag may Oh, module 'di akong topic, ba? Hindi papahiram ko hindi rin sila sa, madamot, hindi. 'no? Mga medyo Okay, makakasama. perfect. Okay, ano yung, okay, I think nasagot na 'tong iba na yung current issues. O sige, ano yung issues ngayon or challenges in your field? Ayun nga, unang-una yung mga bata na masyadong May conscious sa ano sa grade. grade. Oo. Hindi, do'n na Pangalawa, sige, pangalawa pangalawa. yung, kasi nga technology, syempre yung rapid, Oo, evolution ng evolution. technology. Nakakasabay So, ka? I mean, kapag makakasabay at makakasabay ka. Kaso, yung sa case kasi namin, dahil under kami ng LGU, yung facilities namin. kulang. Oo, kasi nga under kami ng LGU, di ba? So, Hindi lagi hindi nag-aano, siya upgrade. mabilis, hindi siya mabilis ma-upgrade. Hindi siya mabilis mapalitan kasi nga under ka ng LGU, syempre may proseso siya eh. Oo, Dahil government, yung pagpo-procure ng mga bagong oo. Yung computers, server o yung mga ano, mga software na i-install. So pag magre-request ka, it takes time talaga. Mga ganun. okay. Yun. Malaking ano yun, malaking, challenges Oo, yun. malaki talagang challenges siya kasi ano compare with the private institution, sila mabilis silang mag-andal, yung budget nila nandyan na. Kasi kami, budget namin sa City Hall pa kinukuha. So, Kaya, sa tingin mo, paano siya ma-address? I mean, on the actually, interim, dahil ano nga, yung ginagawa niyo ngayon or ano yung long di term? ginagamit ko ngayon yung power of internet to Right. Google, yung So, mga yung mga libre, no? apps, Yung mga yung mga open libreng source. apps. Actually nga, nung nakaraan, nagkaroon kami ng problema sa computer laboratory. Naghanap ako ng mga applications na pwedeng doon namin i-run yung program habang nagdi-discuss. Tapos, sa ano nila, sa activity nila, yun ding apps na yun ang pinagamit ko. Ganon. Nice. Yun lang ang, buti na Oo. lang may mga available na. Sa atin doon, Pero di ba, long term, mag-ano. long term, sa tingin mo, how that can be addressed? Yung kulang sa facilities, Hindi, kulang dapat sa walang ibang paraan, paraan kundi talagang bumili, i-upgrade yung i-upgrade facilities. yung Oo, facilities. para So, yung mas software, hardware, oo, no? yes. Kailangan i-upgrade talaga siya kasi unang-una yung mga bata, hindi naman lahat ng student namin mayaman sa load. May ano, May load what do you sila. mean load? Sa internet kasi gagamit sila ng Kailangan internet ng to net. to use the online Oo applications. nga. So yun. So talagang Yung mga yun. laptops, kailangan ba ang bawat student nyo may laptop Ay, or hindi. Actually, yung mga online paano ba apps, yun? yung mga online application na pinapagamit ko, mobile, Mm-mm. na sa cellphone lang nila pwedeng i-ano. Pero hindi namin nire-require na dapat may laptop. Tsaka yung mga bata, Talaga ba? very, I mean, if you're a computer science student, hindi ba siya requirement sa actually, school na you require, have at least ayun, a hindi namin chip? nire-require. Kasi, may mga ano yan, may mga diskarte Magiging sa ano? buhay yung mga bata eh.
Yung iba Right. dyan nasa computer shop, yung iba dyan nakikigamit sa mga kakilala nila. Pero kung Mm. ire-require mo, hindi pwede. Kasi yung mga estudyante namin, hindi siya mga Hindi, yung iba hindi able. Oo, actually kaya sila nasa school namin kasi libre nga yung school namin, wala silang binabayaran. Pero Kaya 'di ba, that's computer eh. You must oo. at Oo, least actually have yes, kasi naranasan ko the yan na tool. Tayo. oo, 'di ba, Na wala parang, tayo sige, kailan ka nagkaroon ng ako nga computer? wala 'di ba, ako nung Naka-graduate ka, nagtatrabaho na wala. ako. Oh, wow. Eh, Ako ikaw, naman, gano'n bumili din? ako naman nung second year. So, Ako wala. before, I was just imagining and it was too hard. Wala, Di ba, for a student. kaya palagi kami nakila-Talosig. Oh, Kung di ano ba, yung sila yung mga gano'n. meron. Oo, Tapos ako, kila nag-computer shop Jenny, din ako noon eh. kila Talosig, kila Jenny, doon kami Laneo kasi nga wala kaming So ano computer. pa rin ba siya? I mean, challenge pa rin ba siya sa Oo, mga challenge students talaga to have 'yun. that Oo. machine and Nakikita ko talaga na challenge pa rin sa kanila yon. Kasi hindi naman lahat ng na, applications pwede dun sa mobile magra-run nila. doon sa kanila. Oo. Pero yun, Sad nung ganun, masabi ko no? na lang na madiskarte rin naman sila kasi Oo. nagagawa nila. Yeah. Oh. Sige, sa mga pagtuturo mo, kasi kanina nasabi mo meron kang yung mahirap umintindi, mas Oo. maano. So O that kasi, is diverse learners eh. oo, So meron oo. pa ba na ibang ano like meron ka bang ano may ADHD o yung Hindi merong ko, depression or ay, alam mo yung gano'n, yung may mga hindi, students hindi na namin ano eh. kasi ako bilang teacher, hindi ko talaga siya ma-identify kung depressed ka ba, kung ganito ka ba, Mm-mm. kasi iba yung field nun, di ba? Sa medical field yun. Siguro, ang nakikita ko yung mga, ano, may nakikita ko mga estudyante talaga pasaway, yung parang papansin, Ano yung papansin? Ano yung yung maingay sa klase, maingay? oo, maingay sa klase, yung mga yan. Baka sila yung feeling ko sila yung mga, kaya parang yung attention mo mapupunta sa kanila, Napunta kaya, sa kanila. oo. Tapos, yung sa diversity, siguro yung culture nila, may times kasi na may estudyante kong Muslim eh. Oo. So, yung Mm-mm. iba kasi 'di ba yung culture nila. So, may mga performance tasks and activities ako na Na hindi pwede. kino-consider ko na dapat pwede Oo. siya sa Muslim, pwede siya sa Okay. So, Catholic. yun yung ano eh, inclusive, di ba? Inclusivity Oo, na yun. pwede siya dun sa dalawa. Oo, yun. Yung mga issues about LGBT, wala ka ba na-encounter about it? O do you address them as such na parang kung Sa mukhang amin, babae is ano? So, sa amin kasi, yeah. inaalaw ang cross-dress. Okay. As long as mukha kang babae talaga. Oo. Yun. Kaya, hindi kami masyadong ano sa mga LGBTQ. Okay, sige. Hindi na siya ano sa school namin. Hindi na siya usapin. Tanggap Okay. na siya na merong mga ganun. Na may ganon. Oo. So, yung religion, how about age? Like, Hindi nahihiya ba rin. yung iba na mas matanda, Hindi, papasok may naging estudyante kakla nga ako before, 60 years old ni. 60 na. Oo, Okay. So, namin okay na. naman sa inyo yon na Oo. parang, Kasi nakakatuwa nga sila. Alam mo, nakakatuwa nga yung mga ganun students oo. eh. Kasi yung 60 years old ko na maming estudyante, actually, kasabayan niya yung anak niya. Pero di niya Nice. kaklase. Oo. Nag-aaral din yung anak niya, tapos siya nag-aaral din. Kasi yun yung lang daw yung time na makakapag-aral siya dahil sa gastos niya. Nakakatuwa sila kasi very masipag talaga. Tsaka very eager talaga silang Oo. matuto. Sila talaga yung makikita mong nangunguna na matapos yung ganito, magawa yung ganito. Yun, hindi sila pasaway. Talagang pinapakita nila na kailangan nilang mag-aral kahit na mas matanda sila sa'yo. Sumusunod sila kung kailan dapat ipasa may mga deadlines, ganun. Yun, nagre-report sila kung kailangan mag-report. Sa exam, makikita mo, hindi mangungopia. Yun, Okay. kaya maganda rin. Sige. So, how do you teach them, yung students mo, or encourage them to think creatively? Unang-una, dahil nga nasa IT ako, Mm-mm. talagang I make sure na ma-incorporate ko yung problem-solving activities. Okay. Yung mga real-based assignments, Mm-mm. interactive discussions, yan. Tapos, kasi pag IT ka, kailangan yung critical thinking mo mahasa eh. So, yun yung mga activities na binibigay ko para
Mm. maano ko sila na, oh, IT student ka ha, hindi ka basta-basta lang na, ay, makagawa lang to. Kailangan, Maging nan, creative ka din. oo, nandun yung pag-a-analyze mo ng lahat, so Mm. analyzation, critical thinking, creativity, Oo. yun. Yung mga, Okay. So may opportunity ba sa workplace ninyo na ma-engage kayo in research actually, or may research, scholarship actually, may teaching and learning? research department kami, may Okay. scholarship grant din kami. Kaso, Ano is, yun? sa scholarship grant kasi ng mga teachers na Meron. magmamasters, halimbawa Okay. ako actually nag-a-apply ako kasi hindi pa ako Hindi ka, makapasok oo. dahil wala pang slot. Kasi nga, Okay, so may slot din pala oo, yan kasi nga yung pondo namin galing City sa Hall. CHED. Ay, So, sa City sa Hall, City Hall, oo. oo. LGU. Kaya, hindi siya ganun kadami. Para ang nangyayari sa amin ngayon, pag may natapos, halimbawa may natapos na isa, saka lang may makakapasok na isa. So, kung 10 slots lang yun, at lahat 10 yun, lang at a time. oo, hindi siya ganun kadami. So, mag-aantay ka pa ng, tulad ngayon, may matatapos na ng December. But at least meron, di ba? Oo, meron kami. Sa And then research nakapag-apply. namin, may research department kami at bawat teachers talagang ini-encourage na magkaroon ng research. Dagdag Talagang, points or oo, dagdag points siya. ano yung research? Magbigay ng sample. Ano yung Ako ano? kasi hindi pa ako nakakapag-try kasi nga, pero yung mga ibang department, tulad dun sa business department namin, yung research nila before, kasi di ba nag-pandemic, Oo. so more on business and yung sa pandemic eh. So Yung paano mga topics maka-cope? nila, oo. Di ba how to Parang thrive in, ganun. in Oo, pandemic? parang ganun. Pero sa ngayon, wala pa yan, hindi pa nag-o-open eh. Hindi pa uli nag-o-open. Last year kasi yung huli. Pero itong year na, hindi, last 2024 pa pala yung huli. Pero itong 25-26, parang hindi pa sila nag-o-open for, for the research. Sige. Sa mga faculty members. Oo. Sige. Bukod dun sa sa facilities sa inyo na designated mo kulang, ano pa yung pwedeng i-improve sa classroom practice ninyo? Managing of classroom, yung alam mo yun, yung paano magturo. Siguro Mm-mm. sa akin Yes. based sa experience ko, reflective teaching. Ano yun? Alam mo yung nagtuturo ka ng mga concepts ng mga study, pero may reflection pa rin na mai-involve. Okay. Reflection in a way na, ba't ba namin to pinag-aaralan? Bakit ba to tinuturo ni ma'am? Ano ba yung impact nito sa buhay namin? Kasi most of the times kasi iniisip ng mga bata, ay, pinag-aaralan natin yan, pagdating naman sa trabaho, hindi naman natin gagamitin. Diba? Mga ganun. Yun yung inaano ko na, kaya ito, kasi nga, IT kayo, so ito yung mga posibleng, ang inaano ko sa, pag IT kayo, ito yung mga posibleng ninyong magiging trabaho, so doon papasok yung tinuturo natin, yung subject natin, mga ganun. Yun. Tsaka yung mga instructional strategies, kailangan effective yung mga instructional strategy ni teacher. Kung paano niya i-execute yung instructions niya sa teaching. Yun. Okay. And paano makikip yung students na motivated and engaged sa buong lesson? Kasi kanina, di ba, parang may yung questioning lang. Alam mo, yung sa pagtatanong ng mga bata, yung simpleng malakas boses mo sa school. Kailangan ba yun? Or may microphone kayo? Wala. Kasi ang teacher talaga malakas boses. Di ka pwedeng mag-teacher pag mahina boses. Minsan nga, akala nila galit ako kasi malakas boses ko eh. Kasi ganyan talaga yung tone ng boses ko. Ganun yung tone. Yun. Siguro yung simpleng tanong nila, matutuwa ka na kasi ibig sabihin nakikinig sila. They're listening, no? Oo, tapos interesado sila. Kaya sila nagtatanong kasi interesado sila sa tinuturo. Pag hindi sila nagtatanong, wala, yun. Ibig sabihin, pumasok lang sa kaliwa, pumabas sa kanan. Pero pag once na nag-start magtanong si student, ibig sabihin, interesado siya. Interesado. Oo. And gusto matuto, no? Yes. Oo. Okay, so doon naman sa mga hindi matagal matuto and paano mo sila sinasabihan na mag-improve? Or kinakausap mo ba sila? Or okay lang na, sige, kayo mabagal I encourage them to ask questions. Okay, tinatawag mo sila? Oo.
nag-encourage talaga ako. O baka meron pang hindi nakakaintindi, just raise your hand. Pag walang Pero nahihiya pag kasi walang sila pag gano'n, eh, Oo, 'di ba? pag walang may mga nahihiya. May iba kasi nagpi-PM na lang, eh, nagpi-PM. Okey, 'Pag okey. nagpi-PM sila kailangan mo siyang lang Lapitan, i-entertain, sagutin, entertain. Okey, so may nakagalit ka na ba na magulang na alam mo yon na parang sumugod because, may nasumbong yung estudyante na Actually sinigawan mo sa siya? pagtuturo, wala. Oo, oo, Pero yung pagdidisiplina meron. Ano naman yun during high school yun, sa high okey. school. Kasi ang high school mga Mas ano pa, pasaway, mas pasaway pa. oo, yun. Pero Hindi sa katulad teaching, ng college may ano na, may oo, discipline oo, ng konti, oo. oo. Sa teaching at saka sa grades, wala. Wala pa akong na-encounter na, Hindi sumusugod sa'yo oo, dahil hindi. ang Kasi, baba ng grades or what? oo, hindi. Kasi alam naman ng mga bata yung kung bakit ganun yung grade nila. So sa tingin mo mahalaga yon na may ethics and values when you're Oo, teaching? alam mo nga, yun nga yung nawawala ngayon sa mga estudyante at sa teachers. Eh. Yung Talaga ba? ethics and values, yung GMRC. Kasi Talaga? ngayon yung mga bata Bakit mo ngayon, nasabi? Oo. kasi yung mga bata ngayon nakala nila si teacher ay barkada lang nila. Binabayaran. Tsaka, Barkada. So more oo. on ano, Oh, okay. example, yung, di ba, before, pag hindi Mm. tayo naka-attend ng klase, Mahiya ka. nagtatago tayo sa teacher na Oo. makita tayo. Ngayon, hindi. Oo. Hindi sila atin Parang ng klase mo, makakasalubong mo, makikipag-appear pa sa'yo. O, di ba? ang kapal, no? O, di ba? Yun yung mga ano. So, talagang nandun dapat yung values talaga. Yung Okay. values Oo. education. And Tsaka both yan, yung, no? Teacher and students. oo, Diba? kasi may mga teachers din kasi na sobrang ano sa mga student. Yung wala Mm. ng wall between the student and teachers. Kaya kung kaya pag nakikipag-usap sila, parang, tayo nun talagang, di ba? Tayo nga, parang, hirap nga tayong makipag-chika-chika sa teacher natin before eh. Oo, hindi ko nilalapitan unless may defense or Di ano. ba? Yung parang, Pero ngayon, pero di ba may mga may kaklase tayo nun yung sobrang, yung alam mo yun, parang sa akin, yung parang sip-sip ba tong mga to na parang nakakainis minsan yun. na Pero kasi, alam mo, siguro nakita ko rin kung ba't ganun yung way ng student-teacher ngayon because of their generation. Iba kasing generation natin sa generation nila. And sometimes, hindi ko na rin ma-impose yung generation natin siyempre, kasi iba sila. Kaya, ang all you have to do is to make some ano na lang, rules na lang or ano, between you and the student para hindi oo. mawala yung pagiging teacher. Yun. Mm. Pero nagagamit mo pa like yung pinag-aralan mo before, Oo, kasi foundation yun eh. Yung sa foundation talaga programming siya. eh. Kasi iba, feeling ko iba na ngayon eh, the way, Actually, sa programming, nag-iba oo, lang siya ng mga languages, pero the foundation is there. How to, really, yung parang, how to yung input, analyze output, how to analyze the problems, di ba? mm. Yung sa input, process, output, nandun pa rin. Yun pa rin siya, okay, Nag-iba lang siya ng languages, ng pero, programming language. oo, pero yun pa rin yung foundation niya. You need to identify what are the inputs, what will be the process to be used, what will be the output, mga ganun. Yun. Oo. Yeah. Pero yun nga eh, babalik ako dun sa ano, kasi yung teacher parang kailangan sobrang galing ka. Pero ako kasi parang tingin ko parang kailangan both ways eh, na parang yung students or yung teacher also learn from the students. Ay, oo, Yung marami rin ako di ba? May natututunan sa estudyante natututunan ka ko. din. Estudyante talaga ako magaling. Oo. Na-encounter ko yun. Nabigyan ko nga yata ng uno yun. Yun lang yata yung nabigyan ko ng uno sa buong pagtuturo ko eh. Talaga Kasi ba? talagang magaling siya. Hindi ka Isa lang nagbibigay yun. ng uno ng Hindi. sparingly, ng Hindi. sobrang dami. Talagang Hindi ako hirap nagbibigay. ka magbigay ng uno. Yung uno talaga hindi. Kailangan paghirapan. Kasi ewan ko lang sa sarili ko namang opinion to. Parang pag uno kasi, lalo na sa programming, di ba? Parang napakagaling Oo. nila na, Sobrang galing. sobrang galing nila na mas magaling ka pa sa team. Hindi naman kailangan mas magaling ka, pero parang di ba? Pero may nabigyan ka. Oo, Which may nabigyan means, ako. Kasi wala na pumasa siya talaga. sa standard mo. Oo, wala talaga na akong choice kundi bigyan siya. Oh, perfect. Nag-iisa lang yun. Magaling talaga siya. Magaling talaga. Oo, magaling. Kasi, nalaman ko na after Paano siya nag-aaral? I mean, ganito, di ba, ano yung kaibahan niya sa ibang students? wala pang computer yun Yung What the bata na heck? yun,
Really? After daw ng klase, hindi siya nag-stay sa bahay. Nag-stay siya sa computer shop. Tapos, di ba may syllabus kaming binibigay? Kasi Oo. first meeting, you need to, Dinadaanan na niya lahat. oo, advanced study talaga siya. Tapos lahat na, inaano niya. Mm-mm. Kaya dumating sa time nga na siya na pinagturo ko nang hindi halata eh. Okay. Kasi Eh, magaling minsan talaga ba niya. kailangan niya talaga ma-express yung Alam ko na alam sa, niya? alam ko na Nasaan na sa siya ngayon? alam ko na sa Academe din? academy rin. Pero Okay. hindi ko lang alam kung saan siya. Pero alam ko So, nag-academy. ano to, yung kinukuwentuhan natin was like 3 years ago or what? Actually, ano na to, 10 years ago. Hmm. O sige, so final stage na tayo, Terry. So, sa education na ano, sa experience mo yan, ano pa yung pwede natin i-improve? Siguro, or ano yung ano natin, nakita mo na pwede i-improve sa teaching, or ano yung help na kailangan natin nyo as an educator, both sa government or dun sa ano mo, sa LGU mo, ganyan. So, ano Ako, yung tingin mo? bilang IT teacher, Oo. kailangan ko talaga ng professional development in terms Oo. of more workshops, more Okay. seminar. Kasi hindi pwedeng tumigil eh, lalo na pag Tumigil. nasa Oo. technology IT. na. Oo. Oo. So, kailangan talaga, dapat kung pagbibigyan nga kami ng aming LGU, yung school namin, dapat talagang mandatory in every semester meron kaming aatin ng mga workshops regarding our field para Oo. mas maano kami. Tsaka yung Diba? facilities, no? Oh yes, I-upgrade. yung facilities dapat din. Yun. Tapos, ayun, yung sinabi ko sa inyo, yung ethics and values, kailangan talaga Mhm. may ganun pa rin. Para Okay. guided kami sa pagiging fair in every decision, di ba? Fair sa pagbibigay ng grades, fair sa pagtrato sa estudyante, mga ganun. Yun. Kaya dapat iniisip pa rin namin yun. Kaya Okay. dapat hindi kaya dapat hindi lang din mga workshops on the field, dapat workshops on ethics and values din binibigyan kita. Mm. Parang paalala, dapat hindi ka ganyan, maging patas ka kasi. Yun. Okay. Alright, so I think na-cover natin lahat. Thank you very much for this interview, and I'm very, very glad, Terry, na nakapag-usap tayo after so very long. Kundi dahil Oo sa nga. assignment na to, hindi ko na ano, nung parang how you doing in your work. So, Oo nga, sana nga it's good nakapagkita to hear tayo, that. hindi lang Mag-meet natuloy. tayo sometime Oo, pag nakapunta ka dito sa Manila. sige. So, para makakain tayo ng masarap na lunch at kape. Saan ka ba naka-stay ngayon? Cubao Nasa din. Cubao ako, oo. So, we can meet Malapit. there. Yung malapit, sabi mo nga, Oo. Robinson's Pag, Magnolia. pag natuloy pala ako sa iyo, baka kaso baka, Yeah, just let me know ha. I oo. mean, bigyan mo ako na ano kahit mga a day before para Okay, mahanda ko sige, siya. sige. Okay, thank you very much Thank for your you. time. Yan. Yes. So, Magpipicture ayan. ba tayo? Ay, oo nga pala. Sorry. Sige, turn on your camera so I will Wait lang. capture. Ayaw. Ayaw ba siya? Ayan. Ay. Ang dilim. Bakit ako wala? Ayan. Can you see myself? Ayan. Yes. Ayan. Paano ko i-capture to? Ano na Sige. lang, So, still ano ko na, photo. nasa video naman yan. Thank you ha, Terry. I'm Thank glad to you. see you again. Bye-bye. Bye. Bye-bye. God bless. You Bye-bye. too. Bye. Sige, out na ako Bye.